maging tao, sapagkat alam na ng Diyos na kapag siya ay nagtagumpay sa kanyang pagiging tao, magkakaroon ng panibagong kalwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na maluwalhati, ginawa niya ang lahat ng bagay, kahanga-hangan po siya. Ngunit higit siya luwalhatiin, pagkatapos niyang iwan ang kanyang pagka-Diyos, isakripisyo niya ang kanyang pagka-Diyos, at maging tao totoo, at bilang tao totoo, siya ay namatay, inaamin niya rin naman na siya ay nabuhay na maguli. Bago siya mabuhay, kinakailangan mamatay muna siya. Yan po ang katotohanan niya. Ang tanong, paano po siya nabuhay na maguli? Meron po tayong sagot, mamaya na konti. Ngunit, itutuloy ko muna ito. Pinahayag sa kanila ang mga bagay nito. Na hindi sagana kanilang sarili, kundi sagana ninyo. Na pinangasiwaan nila ang mga bagay nito na ngayon binalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsisipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinubong mula sa langit na ang mga bagay na ito ay dinasang mamasdan ng mga anghel. Ganito po ang nangyari. Nung umalis ko ang Diyos doon, alam po ng mga anghel na siya ay bababa. Alam po, sinabi ng kasulatan, gustong makita ng mga anghel ito, gustong mamasdan ng mga anghel. Hindi naman po pwede. Hindi naman po pwede na ang mga anghel lahat ay bababa kasama ni Kristo. Hindi ba? Kaya nga po, ano ang ginawa po ng ating Panginoon? Alam niyo po ba kung ano ang ginawa ng Panginoon? Ito, parang sana, huwag niyo umpasin, parang katuwaan lang. Siguro, ito po ang nangyari. Sabi ng mga anghel, Panginoon Diyos, iiwan mo kami, mamimiss ka namin. Sama kami lahat sa iyo. Ayun po ang kasulat ko, binasa ng basta ng mga anghel. Pero ano po ang ginawa ng Diyos? Iiwanan ko na lamang kayo ng aking larawan. Para pag namimiss ninyo ako, ay makita nila yung larawan na yun, parang nakita niyo na ako. Totoo po ba yun? Ayan, nakalagay po sa mga talata ng kasulatan niya. Kung ako yung tatanungin mamaya, saka po tayo lalabas yung sagot. Okay, so ganito po ang nangyari ngayon. Nung siya po ay nasa lupa na, siya po ay nagtiis ng cross, nagtiis ng kalbaryo. Nagtiis ng kalbaryo. At nung siya ay nagtagumpay, nagkaroon siya ng kalwalhatian. Pero bago siya nabuhay naman ulit, ilang pa ang minuto pa sa nung siya nabuhay naman ulit, ganito po ang nangyari kung paano siya nabuhay naman ulit. Pakibasa. Sapagkat si Kristo man ay nagpadaling minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madalangin sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa wikang Ingles po, ang nakalagay po roon, driven by the Spirit. Hindi po siya nabuhay na magulit sa kanyang sarili, kundi siya ay binuhay ng Espiritu. Paano po nangyari ito? Meron pong Espiritu na gumising sa kanya. Bakit meron po ganito? Ang tawag po natin dito, pagkilos ng mga Espiritu ayon sa pangangasiwa ng Diyos. Pakibasa. Philippians chapter 2 verse 12. Sige, hapon. Nananalitin ng kapit niya sa bautismo na kayo lang may muling binuhay ng kapit niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya sa mga patay. Sa paggawa ng Diyos, through the operation of God, ang Espiritong kumilos na ito ay nasa ilalim po ng pag-uutos ng Diyos sa kanila. Kaya, nung ang Diyos po ay nasa lupa, nandun po ang pagkilos ng mga Espiritu ng Diyos. Nandun po ang mga anghel. Kaya nga po na ang ating Panginoon ay isinilang siya. Ang anghel ay nagsabi ni Jose, itakas mo ang sanggol. At ang mga anghel na ito ay pumagdubay sa ating Panginoon si Kristo. Yan po ay bahagi ng panukala ng Diyos na kanyang ipinanukala sa kanyang mga anghel. Sapagkat ang mga anghel ay inilagay ng Diyos
na tagapaglingkod sa mga kapakinabangan ng mga maliligtas. Alright. Ang sabi ko, kapag ka-categorical yung tanong, yung categorical. Kasi pagka-categorical, humihiling ng sagot yan, yes or no. Pag sinagot niya yes or no, may 30 seconds na talaga. Sige. Okay, maraming salamat. Tayo ay natapos na dito sa pangalawang lugto na tanungan. Okay, binibigay natin kay kapatid na Richard Thompson at panahon para tanungin ang pagpapahayag na ginawa ng ating kaibigan. Masod, anong po? Kaya ba mula kayo nabasa sa Biblia na Diyos Anak at Diyos Ama? Nakirito po kasi. Kasi medyo wala kayo nabasa sa Bible na Diyos Ama at Diyos Anak? Wala. Wala. Kung may mabasa ko, ay basahin ko ninyo na Diyos Ama at Diyos Anak. Kapag may nabasa ko ako, basahin ko. Sige. Nabasa ko sa pamimigay natin, mabalik naman. Walang challenge. Salita ng buhay kaya natin. Wala kami pinag-usapan ng King James lang po. Huwag na muna sumali dyan yung ibang matutulong, mga kaibigan. Okay. Pwede yung ngayon po nila. Ngayon po nila. Pwede kong tawagin yung taga-Aurora na inis ko ang isang araw. Pag-usidyan ko po kayo. Okay, ha? Kami lang muna. Muna kayo. Pati, pwede ko makiusap po, Pastor. Po. Pwede ko bang bigyan niyo po sa amin yung pangalan ng aklat? Sinusunod? Kasi yung King James pang babasahin natin, hindi na po namin ito questionin yan. Hindi po kami naniniwala na King James version lang ang totoo sa akin. Maraming nagtuturo sa akin maliman ng King James. Wicked Bible nga. Gusto niyo po? Sige. Ang importante po. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ama ho yun ang Diyos Ama. Subalit, ipinakilala siya sa atin ang Diyos Anak. Sa may Biblia pa lang, sasabi ng Diyos Anak. Sige, Pastor. Naliwanag ko hindi nyo pa nabasa. Sabi ko po. Okay. Pastor, pumayag po kung basahin ninyo, pero nakikiusap ko, ibigay niyo po sa amin kung anong Biblia po yan. Salita ng buhay ko, pakita niyo muna. Pastor, ayan. By the way, hindi mo namin gawayan na. Okay, ganito po kasi, ito po. Bakit po sa King James? Dahil marami pong sali ng Biblia. Okay na po. Okay. Ayos na. Sige. Ang importante, hindi nabasa sa King James. Nung si Kristo ay nagkatawang tao, sino siya nagkatawang tao? Anak po siya, no? Hindi po si Kristo nagkatawang tao. Hindi siya nagkatawang tao? Mali po yung tanong ninyo. Sige. Sige. Mali po yung tanong ninyo. Sige. Ano bang meaning ng Christ? Ano bang meaning ng Kristo? Para makita ko na po yung wisdom niya. Wala po mababasa na sa Biblia na si Kristo ay nagkatawang tao. Ganito wala ba? Kasi yung po tanong ninyo, yung si Kristo ay nagkatawang tao. Wala po. Babasa ko? Babasahin ko ninyo. Hindi naman tatanggapin yung babasahin ko. Pero by the way, mamaya kasi... Ngayon, basahin ninyo. Hindi, kahit ko ito magtanong. Mamaya, sa ano? Sa time ko mamaya, may time ako magtanong. Di ba? Okay. Sige. So, nung si Kristo o si Jesus, ano bang gusto mo rin? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ano ang Diyos ay nagkatawang tao? Yan po, tama. Anak lang, wala nang ama. Tama po. Ama, wala nang ama. Wala nang ama. Ano sabi ni Kristo? Sabi nyo ako'y babalik ko muna sa aking Diyos, na inyong Diyos sa aking ama, na inyong ama. O sabi niyo walang ama, sino yung amang tinutukoy niya doon? Okay. 30 seconds lang ha. Okay, paliliwanag po. Tanay muna. Sagutin niyo muna kung sino, kasi kategory tayo naman ako. Sino? Ang sagot ko po, wala. Wala ka ba? Okay, paliwanag niyo, bakit? Bakit ko sasabihin ng ama? Ang paniniwala po namin ang ama ng Diyos ay nagkatawang tao. Ang ama ay nasa loob. Nakibasa? Oo, iba hanggang sa ngayon. 36. No, ito po sinabi. Verse 36. Iba yung sa 36. Iba yan? Yung binuhay ng Diyos. Ito.
Ito. 23-24. Siya na ibinigay sa takdang pasya ang obrang kalam ng Diyos ngayon sa pamagitan ng kamay ng kanampalasan, Diyos itinapos sa krus at pinatay, na siya ay binuhay na maguli ng Diyos. Pagkabi sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya ay mapigilan ito. Okay. So, binuhay na maguli siya ng Diyos. Walang Diyos. Sino yung Diyos na bumuhay? Sabi nila, Espiritu. Tinatanong mo kung sino Espiritu. Hindi man po. Naman ba yung sinasabi ng Bible? Binuhay siya maguli ng Diyos. Ulitin ko. Ang logic ganito. Since God is a spirit, and the spirit has no flesh and bones, kaya ang conclusion nila, hindi ka pwedeng maging Diyos. Kung alam na tawag nila, Jesus o si Kristo. Kaya nga, basa ulit. Ito po, sinabi doon sa kanilang binasa. Diyos din po yun yung sinabi bumuhay doon sa 8. Sige, basa lang. Sabi po dito sa 8 at talata ay 13, sabi ng Biblia dito. Pinaka-14. Sapagkat kung pinapatay kayo ayon sa laman, makakatay kayo na dapat sa kawagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang Diyos. Sapagkat ang lahat ng pinapatay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkalipin ay tinatangkat. Kapag tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukok dahil sa Ama, ang Espiritu na nagkakako kasama ng Espiritu tayo yung anak ng Diyos. Ngayon, ang Diyos. Yung Ama nga, pinanggit dyan. Yun. So, matatwiran lang na hindi talaga dapat maniwalaan na nawala ang Diyos for 34 years. Alam nyo, kahit na nandito sa mukha si Kristo Yan, kung nababasa nito to. Sige, inyo ako, select yung uno. Mula natin, ha? Mula natin. Sais. Sabi dyan. Simulan natin sa 5. Sapagkat walang anghel kailanman na sinabihan ng Diyos, ikaw ang aking anak. Naging anak kita ngayon, o kaya ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. Subalit ng dali ng Diyos ang kanyang panganay sa mundo. Possessive dali ng Diyos ang kanyang possessive pronoun nito, possessive noun. Dali ng Diyos ang kanyang panganay. Sinabi niya, kailangang sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Possessive pronoun na naman, anghel ng Diyos. Sambahin siya. Diba ibang person ang inanglo nito? Second by third person. At sabi dito, ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at bigas na apoy ang kanyang utusan. Subalit tungkol sa anak. Ngayon, nasabi Diyos tungkol sa anak? Ang iyong trono, O Diyos. Namin Diyos sinabi sa anak, ang iyong trono, O Diyos. Kaya mamalagi magpakailanman, ang sentro ng iyong kaharian ay sentro ng kabalanan. Teklo, ang first person na nagsasalita dito ay yung Ama. Para patunayan ng Ama yan, etin sa uno, noong unang panahon, salita ang Diyos sa atin sa mga ninuno at ibang pagkakataon at sari-saring paraan sa pamamagitan ng mga propeta at sa mga huling araw na ito ay nagsalita naman siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung kanya, His Son. Huwag mo sabihin pag sinabi ko, His Son, I am also His Son. Sa nakakita ng ganong grammar. Diba, His Son na possessive noun na yun eh. Yung His, may pinatutungkulan. Iba yung Son sa His. Simple grammar yan. Pag sinabi mo, His Son is me, His Son is I, sinong teacher nagturo sa inyo niya? Nagsabi dito, nagsabi pa ng Diyos na kabanalan ng iyong nais na nabumumi ka sa samahan, patuloy ka siya. Kaya naman, hinirang ka ng Diyos. Sino? Yung anak na pinagsabihan ng iyong luklukan, O Diyos. Hinirang din ng Diyos. Ayun, meron na naman possessive noun. Wika pa ng Diyos. Ayun na naman. Ang iyong luklukan, O
at ang mga kamay mo ang lumalang sa kalangitan. Kaya sabi mo kanina, walang sanggunian. At sabi, let us make man. Salita, let us. Sabi mo, walang masangguni. Pero sabi ng mga kausap namin, mga anghel yun, kukurang ka na. Whether it is the Holy Spirit or Christ, ang sabi mo yung pastor, nakarecord, walang masangguni. Sabi ng mga nakausap namin nung nakaraan, meron mga anghel. Kaya problema nyo ngayon yan. Resolve nyo yan. Kaya na, time na? Okay. Sa kagalan kung nagagalan. Kasi nadala yung stand. Tapos yan, conclusion, 5 minutes. Okay? 10 minutes cross. 5 minutes cross. Okay na mo. Go. Hindi namin pinatanihan pa sa Diyos ay bumuhay ng mabuhay. Ang tanong ko yun ito. Pwede ba doon sa Diyos ang anghel na siya ang bumuhay ng mabuhay ng Kristo? Pwede pero hindi yun na nangyari. Pwede. Importante pwede. Pwede pero hindi na yun nangyari. Okay. Binanggit mo na rin na ang Espiritu ay nagsisipat nito. Yung Spirit. Yeah, angels. Okay. Angels. O pwede bang maging bahagi ng pagiging ministry, Spirit na anghel ang buhay ng mabuhay si Kristo? Hindi yun ang sinabi ng Bible eh. Okay. Ito yung sinabi ng Bible. Hindi wala kami tao na nakakabuhay ng buhay kasi binigyan ng kapangyarihan. Tinatanggap mo kanina yung binasa namin na siya'y binuhay ng Espiritu. Binuhay ng Espiritu o binuhay sa Espiritu? Ano po ba? Binuhay ng Espiritu. Yung tamang salita sa Espiritu. Quickened by the Spirit. By? Quickened by the Spirit. Okay, so ano po doon? Tinatanggihan mo yun? Hindi namin tinatanggihan. Nakasulat. Bakit sabi mo kayo na ay pwede pero hindi nangyari? Kasi sabi niyo angel, pero hindi kami tututol kung Holy Spirit yun. O yung God kasi may God is a Spirit. Okay. Na tinututulan mo yung Spirit ng angel na sinasabi niyo. Okay. Be consistent na tayo sa... Consistent naman po ako sa sinasabi ko ba? Sa sagot. Ulitin ko po yung tanong. Pwede ba ang Diyos ay utusan niya ang kanyang mga anghel para siya ang bumuhay kay Kristo? Inulit niyo po yung tanong mo, ulitin ko yung sagot. Pwede po, pero hindi yun ang nangyari. Sino yung Espiritu bumuhay kay Kristo? Ang Diyos, yun ang sinabi. We believe that God is a Spirit. Saan mo babasahin na ang Diyos mismo siya yung Espiritu bumuhay? Ang Diyos mismo siya yung Espiritu bumuhay? Oo, dahil ang nakalagay po, quickened by the Spirit. Yeah, God is a Spirit. Okay, saan mo babasahin? Saan niyo yung paribasa ulit yung talata? Sige, 30 seconds na paliwanag ninyo. Ano sabi? Espiritu na bumuhay ay... Lahat siya ay sinuhay na maguliin ng Diyos. Pagkaalis sa mga hirap na kamatayan sa tagal, hindi maaari na siya ay kapigilan nito. Okay. Diyos ang bumuhay. God is a Spirit. Therefore, ulitin ko po. Pwede ba na ang Diyos na siyang nagpanukala na siya ay magkakaroon ng anak at ang kanyang anak ay mamamatay? Sabihin ng Diyos na nagpanukala na siya ay mabubuhay ng maguli. pwede na, wala. Pwede. Ang ibig kong sabihin, kung po pwede, pinanukala ng Diyos na siya ay mabubuhay ng maguli. Walang problema sa Diyos eh. At ang panukala ng Diyos, meron siya mga anghel na siyang nagatupad ng kanyang mga utos. Tinatanggap ko yun? Hindi sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng bagay, anghel ang nagatupad ng utos. Ang importante ay... yung importante sa inyo, hindi importante sa amin. Subjective yan. Hindi po yun ang tanong. Subjective yan. Hindi po yun ang tanong. Ang importante ay sinabi mo na pwede. Pero hindi po yun sa amin kung pwede. Huwag niyo pong ilagay yung meaning doon sa sinabi mo pwede, nakagaya ng makahulugan yun. Okay. Pinagyan mo kanina na hindi po pwede ang Diyos ay wala kahit na isang segundo
10 seconds po ang binanggit ko to be exact. Dahil lumilitaw sa iyong kaliwanag na mayroong ama na Diyos at mayroong anak na Diyos. At ayon sa iyong pahayag, sila ay dalawang katawan. Pero sana Tama ba yun? Tama ba yun? ba yun ang binanggit ko? Yun ang binanggit ko. Kaya nang binanggit mo. Bakit ang sabi ng Diyos, isa lang mag-isa? At yung sinasabi mong dalawa sila ay wala? Ipapaliwanag ko na. Paliwanag. Sige. Kasi yung alone na yun, kasi doon sa chapter ang binasa ko, the contrast is not between the Father, the Son, and the Holy Spirit,